Kung pananatilihin kong nakamulat ang mga mata ko, ay kusa akong tumutugon sa kanya. Pero sa tuwing ipipikit ko naman ang mga mata ko, ay mas lalo ko lamang nadidamdam ang hatid ng ginagawa niya. This desire makes it hard to not be tempted. At the same time, it's hard to not to be feel, even if I'm unhappy and not enjoying it. This is all just the human body's reaction to lust and nothing more. Hindi nito mabubur ang lahat ng hinanakit ko kay Isagani. Mabagal at malalim akong napahugot ng hangin, saka unti-unti yung pinakawalan habang automatikong umuunat ang aking leeg, nang balikan niya ang paghalik doon. Every slight touch of his facial hair on my skin, is an electric shock that makes my whole body tremble. Bumabalik sa pangamoy ko ang pamilyar na bango ng kanyang katawan. At kung mapipigilan ko lang, ay pipiliin kong hindi na huminga. Kahit ilang taon na ang lumipas. Bakas pa rin sa alaala ko ang mga panahong malaya naming hinahagkan ng isa't isa sa kama. But now it feels very different. The way he kissed my neck and ear all over again, was the way he did with Marian that night. Idiniin ko ang mga kuko ko sa kanyang likuran, hanggang sa nanginginig na ang dalawa kong kamay sa pagkakadiin. Alexa, you can never hurt me just by doing that, his cold voice whispered in my ear. At least you could feel it. That's enough for me, walang emosyon kung tugon. How silly. With that, he occupied my lips. Para siyang uhaw na estranghero, habang agresibo akong hinahalikan. Kinokontrol ng kanyang labi ang akin, at hindi niya iyon hinahayaang makalaya sa pagkakabuhol. Hindi ko magawang makahinga ng maayos, ganun na lang ang pag-angat-babo ng aking dibdib sa paghahabol ng hininga. Naramdaman ko ang paggapang ng isa niyang kamay sa akin, pababa sa aking pusod hanggang sa makarating sa aking binti. Kumawala ang aking daing, nang bitawan niya ang aking labi sa hindi sinasadya. Batid kong alam na alam.at huling-huli niya ang kilati ko. Kung saan ang dalas ng aking boses, ay tumataas o bumababa. Alam kong kabisado niya ang bahagi, kung saan ako nawiwiwili sa gusto ko. He's a perfectionist in everything. Even in he doesn't settle for what doesn't satisfy him or me. He likes every inch of my body touched, or sweaty. The way I couldn't handle it and got exhausted. Hindi sapat na hawakan niya lang ako. Unti-unting bumaba ang kanyang ulo at katawan, at bawat dinadaanan niya ay hindi nakakatakas sa kanyang mainit na labi. There's no meat at all, he even sneered before reaching the targeted place. He frowned, glancing up at me. You're unpleasantly skinny. Mariin kong kinagat ang ibaba kong labi, at umiwas ng paningin sa kanya. I lay in bed as if dead, let him do whatever he wants. This says a lot about what happened between you and Brantley, sarkastiko niya pang dagdag, bago ko naramdaman ang talim na kanyang dila, na unti-unting nagpupumilit pumasok. Napapikit ako at tinakpan ang aking mga mata, gamit ang isa kong braso. Sa aking loob-loob, ay makailang beses akong napamura sa pagpupumigil na mapaingay. Anumang oras ay makakatakas na iyon. Habol-habol ang hininga akong nagmulat ng mga mata, para sabunutin ang kanyang buhok, pinipilit ilayo ang kanyang ulo sa aking leeg. Ngunit tinrader ako ng sarili kong boses. I sounded very coquettish. Nanlaki ang mga mata ko, at pilit tinigasan ang boses ko. Stop with this and just be done with it. Just finish me already. He glared at me. Napaigtad ako. At natikom ang aking bibig. Hindi siya huminto, sa halip ay lalo pang nagpatuloy sa ginagawa, at mas lalo pa iyong inigihan. Napatingala ako sa kisame, at agad na nawala sa katinuan. Ganoon na lang ang pag-iiba ng buo kong katawan. May I remind you of something, Alexa? Nagulat ako nang labis niyang niladlad ang aking dalawang binti. Lantad na lantad ang aking sa kanyang harapan. Isagani, Master, he caught me with a thundering voice, as if mad and could have struck me anytime. You'll address me as your master from now on. I hate to see your arrogance and pride, Alexa. Slaves don't behave like that. They're nothing without an owner. Nauubos ang pasensya, ngunit walang kaemosyon-emosyon niyang sabi. Subalit ramdam ko ang pag-aapoy ng kanyang mga mata, habang ang paningin ay hindi na aalis sa akin. I can see how his eyes,
are burning with maddening desire. It's even possible that he could swallow me whole right now just by looking at him. Sa sandaling iyon, ay nakaramdam ako ng matinding takot sa kanya. Bigla ay nagsitaasan ang mga balahibo. Naghalong panlalamig at init, ang lumulukbo sa buo kong katawan. By the time we get back to the mansion, I'll make sure to groom you into a submissive, dependent slut. Ang panlalaki ng aking mga mata, ay unti-unting tumatalam sa pagkakatitig sa kanya. Unti-unti kong nakita ang pagguhit ng mga tubig sa gilid ng aking mga mata, at panglalabo niya sa aking paningin. Nagpakawala siya ng nakakatinding balahibong ngisi. Isagani, it's better if we run her some tests, to know exactly her conditions. Ramil says, Isagani right-hand man. Why the need to do so? She just fainted. He frowned. Oo nga, pero di ba pinatawag mo ako rito, kasi gusto mong malaman kung bakit. Siyempre, doktor ka, you should know the reason already. Fine. What if I told you she fainted, because you make her brain out? Singhal nito at napailing. Look, her body is so frail. That would be impossible, Isagani interrupted. This is not the first time we had made this way. I tell you, her stamina perfectly matches mine. She never fainted before when we're doing it. That may be because her body is not as weak as before. Ramil interrupted him as well and got serious. Man, she's underweight, as if she's not getting enough food, and nutrients for a very long time. I'm 100% sure, there are underlying health conditions she's facing. He fell silent for a minute, while looking at Alexa, who was unconscious in bed. Siyempre, hindi tulad kanina na ano ito, ngayon ay malinis na ang katawan ng babae, at nakasuot na ng puting bestida. He didn't even realize it himself, it's like he's taking care of her body again after ano. Para bang binalikan lamang niya ang gawin na nakasanayan noon. Alexa body looked delicate when he first saw it, but in truth, she's stronger than he anticipated. Ngunit ngayon na nakaisang ano na lamang sila, at hinimate na ito sa ginawa niya, ay hindi niya inaasahan. Sa totoo lang ay hindi rin niya inaasahan ang laki ng pinayat ng babae, kumpara sa imaheng naka-imprinte sa isipan niya, bago siya nito iwanan. He meant it when he told her that she was unpleasantly skinny. It's just that, no matter what her body type is becoming, the desire to ravish and torture her never dissipates. I highly suggest you stop having ano with her, until she regains good physical condition. Just look at the marks all over her body. Hindi yan agad-agad mawawala Isagani, lalo pat napaka-unhealthy ng katawan niya sa ngayon. Then the first thing you need to do is check her up, when we get back to the mansion, he said in annoyance, massaging his temple. Noted boss. Pareho silang lumabas sa kwarto, upang ituloy ang pag-uusap. Isagani face started to get more serious as he brought up the topic. What happened to the men I sent away? Tell me the news. Nakita niya ang pagniwi ni Ramil, at pagkamot sa batok nito. Pasensya na boss, wala pa silang lead kung nasaan si Brantley Maxwell. Ayon sa kanila, walang bakas na iniwan ang lalaking yun, kahit sa paggamit ng pekeng pagkakakilanlan. Napakalinis, maging si Miss Alexa nga wala rin silang record sa anumang ginagawa nito, sa loob ng 3 taon. Hindi yun imposible, pero sa tingin mo ba magagawa nila yun nang walang palya? Nagdilim ang ekspresyon sa mukha niya. Tell them to aim their focus on innocent people, with potential they have interaction with. Noted boss. One more thing, gather all the men on S-level once we come back. It has been a while since they had a big mission. Nakita niya ang paglunok ni Ramil. Noted boss. Don't even think of jumping off the car, and running away. May pagbabante sa boses na anas ni Isagani, habang umaandar ng matulin ang sasakyan. Hindi siya tiningnan ni Alexa, at nanatili lamang itong nakatulala sa labas ng bintana. It has been days since that happened inside the ship, and now they're on their way back to the mansion. Ngunit sa loob ng mga araw na yon, ay nanatiling walang imak si Alexa. Hindi tumutugon sa kanya, at mas lalong hindi siya tiningnan sa mga mata.
hindi gaya ng 2 araw na puno ito ng emosyon. He hates her so much that he could crush her at any moment now. But he has a better plan than just hurting her in one go. I'm telling you, Alexa, don't do anything, for I have zero tolerance. You'll either die because of fatal injuries, or I'll finish you before you even. I won't do anything, pagputol nito sa banta niya nang hindi siya nililinggan sa kanyang tabi. Hindi ako tatakas. He was stunned because of what she said, and this is the first time she spoke again after that night. You're my master now, aren't you? She slowly looked at him with no emotions in her eyes. There's no point in resisting anyway. Mabilis na naglaho ang pagkabigla niya sa sinabi ng babae. Hindi niya mabasa ang nasa isip nito. Alexa has always been emotional. But when she shows faces like this, he can't get through her. But one thing is for sure, she knows her well enough to know if she's submitting to him or not. Fool him once, but you can't fool him twice. Hahanap at hahanap ng paraan ang asawa niya, na makatakas muli sa kanya. And who knows, she might come back to Brantley Maxwell again. Hindi niya alam kung paano nanakaw ng lalaking yun si Alexa. Una pa lang, kahit na bantay sarado siya. At mas lalong hindi niya alam, kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila ng lalaki na yun. He already knows that Alexa loves that man, but he didn't know yet how far she's willing to go for that love's sake. There is a big mystery behind their affairs. And he will do everything in his power to uncover it. Dadanak ng ano kung kinakailangan. Wala siyang pakialam, basta't sa huli, makukuha niya ang mga bagay na dapat ay nasa kanya. We're here, he declared in a low, deep voice when they finally reached the mansion. Muli niyang tiningnan si Alexa, na hindi na nabago ang walang ekspresyon nitong mukha. Kung hindi niya patitingnang maigi, ay hindi niya makikita ang pamumutla ng mga labi nito, at paminsanang paglunok ng laway. He can describe it as being nervous or afraid. The tip of his lip curled up after seeing it. How satisfying it is to see her like that. He even wants her to cry right now, though it didn't happen. Open the car, and get out yourself on your own. You're not a princess, sarkastiko niyang anis nang matagal itong hindi gumalaw sa kanyang kinauupuan. Napaigtad si Alexa at muling napalunok. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay nito, habang binubuksan ang pintuan. Sinabayan din niya sa paglabas si Alexa, at mabilis na nakaikot para lapitan ito. Palihim niyang sinenyasan ang mga bodyguard, na nakapalibot sa kanila, at palihim din ang mga itong nagsitugunan. Then he glanced back at her, waiting for her to do the thing by trying to run away. He even chuckled to himself, when it didn't happen again. She just shrank back behind him, like a cowardly rabbit. Mukhang may mas pasensya na ang babaeng to ngayon, at di nagpapadalos-dalos. She might have even had a good plan for herself, which he can easily ruin. He can't wait to see the look of failure in her face, the day when she will finally lose herself, and will naturally obey him. He wants her to be submissive, dependent, and controlled by him like a puppet, lifeless without its owner. Just as his thoughts were running wild, Panying suddenly appeared in front of them. Sir Isagani, masayang sumalubong si Panying, animoy asong naghihintay sa amo. Mabuti naman nakauwi na kayo sa wakas. Pinag-alala nyo kami ng husto. That's unnecessary, napangiwi ang labi niya. Ikaw ba naman po walang uwi-uwi ng halos 1 taon? Kumain na ho ba kayo? Ang lalim na ng mata nyo, mabuti pa't magpahinga na muna kayo Sir Isagani, ang pag-aalala sa itsura nito ay kitang-kita. Napabuntong hininga siya. I'm fine. For now, humanap ka ng bakanteng kwarto para sa mga katulong Panying. We will have a new servant in the house. Nalukot ang mukha ng tomboy na Manang, bago unti-unting napalingon sa babaeng nakatago sa likuran ni Isagani. Bumalangkas ang labis na pagkagulat sa mukha ni Panying, at hindi iyon nakatakas sa paningin niya. Halatang hindi ito makapaniwala, subalit ang pagkabigla nito ay may kasamang galit, na unti-unting gumuguhit sa kabuuan nitong mukha.
Ma'am Alexa, pagalit nitong sigaw. Anong ginagawa ng babaeng yan dito Sir Isagani? Bahagya siyang lumingon kay Alexa, at nakitang napaigtad ito sa buwelta ni Panying, habang nakayuko sa semento. Kaya ka ba bibihira lang umuwi, ay dahil na naman sa babaeng yan? Hindi makapaniwalang tanong nito, saka bumaling sa kanya. Isagani remained unfazed and coldly responded, "Just do as I say for now. You'll get to do whatever you want to her later." He left them rashly. He knows exactly how everyone in the mansion felt towards Alexa, he'll just have to wait and watch what happens. It's her fault anyway, and he's not going to let his heart win again be deceived by her scheme. Sumunod ka sakin, Ma'am Alexa pasiring anas sakin ni Panying. Dumadagandong ang kaba sa aking dibdib, kahit na wala akong pinapakitang emosyon sa aking mukha, habang sinusundan ang likuran niya, papasok sa loob ng mansyon. Naglikot ang paningin ko sa paligid, at gano'n na lang ang pagsilip ng kakaibang pakiramdam sa aking puso. Ang pamilyar na tanawin, at amoy ng mansyon ay bumabalik sa akin. Halos walang nabago, ganoong-ganoon pa rin ang pagkakaayos ng lahat sa nakalipas na 3 taon. Hindi mabilang ang mga panahong nangungulila ako sa lugar na to. Lalo pa nung mga panahong ubos na ako. Wala pa ring pinagbago, wala sa sariling naiusal ko. Napagtanto ko lamang iyon, nang may salubong na kilay akong nilingon ni Panying. Natikom ko ang bibig ko, at nagbaba ng tingin. Napaigtad ako sa napapakiramdamang sama ng loob niya sakin. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad, at mabilis naman akong nakabuntot. Ngayong nakikita ko siya, ay saka ko lang napagtatanto kung gaano ko siya na-miss. May nag-uudyok sakin na yamakap sa kanya ng sobrang higpit. Si Panying ay nakasama ko ng 3 taon sa mansyong to. Ni minsan ay hindi niya ako bunigo sa pag-aalaga sa akin. Para ko na rin siyang tinuturing na nanay, kahit pa di siya ganap na babae. Pero dahil sa nakita kong naging reaksyon niya, nang una akong makita kanina, ay may kung anong kumukurot sa puso ko. Para bang gano'n na lang kalaki ang galit niya sa akin, at bakas ang di pagkagusto sa pagbabalik ko. Bigla ay gusto kong ipaliwanag sa kanya, ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Oh, ito ang magiging kwarto mo. Huminto siya sa isang kwarto na para sa mga katulong. Linisin mo ang loob, kung ayaw mong magkasakit. Maraming namamahay na mga daga at gagampa dyan, kaya linisin mong maigi. Tumango ako ng isang beses, hindi siya matingnan sa mga mata. Ramdam ko ang talim ng titig niya sa akin. Ba't ba bumalik ka pa? Anong eskema na naman ang binabalak mong gawin kay Sir Isagani ha? Unti-unti nang tumataas ang tono ng boses niya. Nakuyam ko ang kamao ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo Panying. Siya ang nagdala sa akin dito, di ko gustong sumama. Siguro iniwan ka na ng co-star mong si Brantley no? Kaya ka ngayon bumabalik. Pagputol niya sa tangka kong pagpapaliwanag. Nabigla ako at natigilan, hindi nakatugon sa kanya. Kaagad na bumalangkas sa alaala ko, ang ginawang pag-abandona sa akin ni Brantley, na para bang basurang kay daling itapon sa sapa. Kahit anong pagmamakaawa, at paghagulgul ko sa harapan niya, ay walang puso niya lamang akong pinapanood. Ang pagluhod sa semento ng ilang beses, ay sa kanya ko lamang naranasan. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh. Nang inag ako sa malakas niyang pagsanggal, na nagpabalik sa sistema ko. Ano na lang ang pinagkaiba mo sa kaladkaring babae? Kung sinong pupulot sa'yo na map era, doon ka nasasama. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, saka automatiko sinalubong ang paningin niya. Bumigat at bumagal ang naging paghinga ko. Panying, hindi ako kaladkaring babae, halos mabulong ko lang yun sa hangin, dala ng panghihina ng kalooban. Hindi ko matanggap ang sinabi niya. Ang mga salitang gusto kong ibato ay nag-uunahan sa isipan ko, kung kaya't hindi ko malaman kung ano ang dapat itugon. She looked at me in disgust from head to toe. Tingnan mo na lang ang sarili mo ngayon Ma'am Alexa. Mukha kang basang sisiw. Bakit ba kinukup ka pa ulit ni Sir Isagani? Nakita ko ang makailang ulit na buka ng bibig niya, na para bang gusto niya pang bumuwelta at pag-alitan ako ng husto. Subalit pag-alit at iritado niyang pinipigilan ang sarili. Sa totoo lang ay hinding-hindi sumagi sa isipan ko, ang ganitong klase ng eksena sa muling pagkikita naming dalawa. Kilala ko si Panying, ni minsan ay hindi niya ako tinrato ng masama,
o pagsalitaan man lang ng kahit isang masakit na salita. Subalit batid ko na ang pag-iba ng ihip ng hangin ngayon. Hindi maitatanggi ang galit at hinanakit sa mga mata niya, sa paraan ng pagtingin sa akin. Gusto kong maiyak. Ang akala ko'y hihingi man lang siya ng paliwanag mula sa akin, pero agad siyang nagbato ng bala. Para san pa ang paliwanag ko? Pakikinggan naman kaya niya ako. Madiin kong kinagat ang dila ko, kasabay ng pagbaon ng mahahaba kong kuko sa aking palad. Sa huli, kahit na maganda ang pakikitungo niya sa akin ngayon, ang katotohanan ay si Isagani pa rin ang paniniwalaan niya. Kumpara sa 3 taon niya akong inalagaan, ay di hamak na matagal niya iyong ginawa kay Isagani. Anong laban ko? Teritoryo ito ng lalaking yun, at lahat ng tao ay automatikong papanig sa kanya. Mahina at dahan-dahan akong sumanghap ng hangin. Binura ko ang namumuong luha sa gilid ng aking mga mata, saka muling nagsalita. Saan nakalagay ang mga panlinis? Pag-iba ko sa usapan. Kung wala ka ring ibang sasabihin, mabuti pa't sisimulan ko ng ayusin ang kwarto ko. Siya naman ang natigilan, at bumakas ang pagkabigla. Subalit sandali lamang iyon, at napalitan kaagad ng pagiging sarkastiko. Bakit? Talaga bang natuto ka na ring maglinis, simula nang sumama ka sa lalaking yun? Ano ba namang buhay ang pinili mo, Ma'am Alexa? Napakamalas. Ang laki ng sinayang mo. Nagtiimbagang ako. Marami pang mga araw na magkakasama tayo, Panying. Pwede mong i-reserve ang iba sa susunod, at tipirin niyang umaalingasaw mong laway. Pumangit ang mukha niya, mas tumalim ang pagkakatitig sa akin. Sinong nagsabi sa iyong tatagal ka rito? Napatuon akong bigla. Tsaka ba't ba kita tinatawag na ma'am? Hindi ba't katulong ka na lang ngayon, sabi ni Sir Isagani. Muli siyang umaktong nandidiri. Paano mo naman nasabing hindi ako magtatagal dito? Pinanliitan ko siya ng mga mata. Kung meron siyang naiisip na paraan, kung paano ako mapapatalsik, edi maganda. Sa inyo na yang Sir Isagani niyo at lamunin niyo. Siguraduhin niyong hindi na ako makakabalik pa rito sa oras na mapatalsik niyo ako. Paano pa nga ba? Sarkastiko siyang sumanghal. Hindi ko hahayaang lokohin mo ulit si Sir Isagani, at walang hiyain siya ng basta-basta. Kumibot ang isa kong kilay sa narinig. Lokohin siya. Walang hiyain. Ako pa ngayon ang binabaliktad nila. Kakatawa na sa isang relasyon, palaging nasa babae ang sisi at pagkamuhi ng mga tao. Kahit pa klarong-klaro kung sino ang unang nagkasala. O siya, hanapin mo sa basement ang wallis at dustpan. Huwag mong tangkain gumamit ng vacuum, kung ayaw mong ibuhos ko lahat ng basura sa kwartong yan, at duwan ka patulugin, tutal sa basurahan ka rin naman na babagay. Agad niya akong tinalikuran, at iritadong nagmarcha papalayo. Malalim akong napasinghap ng hangin, at malakas iyong binuga. Saan nga ba ang basement? Ito ang unang pagkakataon, na makakatapak ako sa mga lungga ng mga katulong sa mansyon. Hindi ako pamilyar sa bahagi ng lugar na to, at mas lalong hindi pa ako nakapunta sa basement. Grabe, ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan. Natigilan ako at napalingon sa aking likuran sa nagsalita. May 4 na mga babaeng nakatayo roon na nakabihis katulong, nasa akin ang paningin. Hindi naman pala maganda, mukhang hipon. So true. Hindi ko malaman kung bulong pa bang maituturing ang kanilang pinag-uusapan. Obviously, pinaparinggan nila ako ng harap-harapan. Walang emosyon ko silang kinausap. Yes. Can I help you with something? Ang matangkad na babae ang siyang tumawa. Pasosyal ang bruha. Napangiwi ang labi ko. Pinanood pa silang magtawanan sandali, bago tumugon ang matabang babae. Oh, pinabibigay ni Sir Isagani ang bago mong uniform. Hinagis niya sa aking mukha ang kumpol na mga tela. Nasalo ko iyon, bago pa man bumagsak sa sahig. Kulay puti at itim yung duster na hindi kapareha ng suot nila. Sila ay nakasuot ng plain t-shirt at pants na asul lamang, malayong malayo sa damit na binigay nila sa akin. Binuklat ko ang dress, at agad na sumama ang timpla ng aking mukha. Iyon ang maid dress na madalas napapanood sa TV, subalit sa totoong buhay ay walang katulong sa Pilipinas ang nagsusuot ng ganito. Paano mo naman magagampanan ng maayos ang trabaho mo, kung nakadress ka? Good luck. Muling natawa ang mga babae. Mariin akong napapikit, at tinanguan lamang sila.
Isagani is a big pervert, how can I even expect him to treat me like a normal servant? No, I am lower than a servant in his eyes. He regarded me as a slave, and I'm supposed to call him my master. Pwede nyo na akong iwan, kung wala na kayong ibang sasabihin. Inirapan ko ang mga babae, at saka sila tinalikuran. Hindi ko pinakinggan ang mga parinig nila, at binuksan na ang pintuan ng magiging kwarto ko. Inaasahan ko ng madumi ang lugar. Pero hindi ko inaasahang mistulan yung abandonadong silid, na hindi nalinas ng maraming taon. How can a place like this exist in this mansion? FYI, kwarto yan ni Faye. Remember, yung alalay mo na tumulong sa yung makipag-ano sa ibang lalaki. Muling pagsasalita ng babae sa likuran ko. Ang galing din magtago ng babaeng yun, ano? Dapat nga'y ikukulong siya dyan, pero ang bilis makatakas. Wala nang ang balita, baka patay na. Nanlaki ang mga mata ko, at nanigas sa kinatatayuan. Anong nangyari kay Faye?